Ano kaya ang solusyon sa kasalukuyang hapdi at pagdurusa na inaabot ng kamusliman sa iba't ibang panig ng mundo? Ito po ang ating paksa. Makinig kang mabuti, kapatid. Paano nga po ba kaya maitatatag ng kamusliman sa ating kasalukuyang panahon ang kalayaan sa kuko ng kaapihan mula sa kamay ng mga mapang-aping puwersang global? Magandang tanong. Simple lamang po ang sagot. Balikan natin ang katulad na sinapit ng mga kamusliman sa unang henerasyon ng Islam. Ang panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng kanyang mga sahaba, nawa kalugdan sila ng Allah. Kapag ang iman o pananampalataya pagkatapos ng pursigidong pagsusumikap ay naging matatag na at ang kapangyarihan na tuon nitong iman ay kinilala ng lubusan ng puso, kapag kinilala na at dinakila na ng mga tao ang kanilang tagapagtustos at siya lamang na Panginoong Allah ang kanilang sinasamba. Kapag sila ay nakalaya na, hindi lamang mula sa mapaniil na gapos ng ibang tao, kundi mula na rin mismo sa gapos ng kanilang mga sariling pagnanasa. At kapag ang la ilaha illallah, walang Diyos maliban sa Allah, ay naipunla ng tutuhanan sa kanilang mga puso, ay ipagkakaloob ng Allah ang lahat ng kakailanganin ng sambayanang kamusliman. Ang lupain ng Allah sa panahon ng mga sahaba ay naging malaya mula sa dambuhalang puwersang mapang-api ng mga Romano at Persiyano, hindi upang maghari-harian ang kapangyarihang Arabo, kundi ay upang ang kapangyarihan ng Allah ang siyang maitatag at ang buong sanlibutan ay malinisan mula sa lahat ng pagtatambal sa Allah, maging sila man ay Romano o Persiyano o Arabo. Ang lipunan ng unang henerasyon ng Islam ay napalaya mula sa mapang-aping puwersa at ang sistemang Islam ay naitatag na kung saan ang hustisya at katarungan ay sa hustisya at katarungan lamang ng Panginoong Allah. Ito po ang totoo at tunay na solusyon sa lahat ng pagdurusa ng sangkatauhan. Bilang resulta, ay naiangat ang moralidad ng sambayanan. Ang mga puso at kaluluwa ay nadalisay at konsensya ang naging law enforcer, kung saan ang kaluguran ng Allah, ang pag-aasam ng gantimpala ng paraiso, at ang takot sa puutan ng Allah ang humalili sa puwersang pulis sa pamumuhay ng sambayanan. Ibig sabihin, sarili mismo ng bawat isa ang bantay ng bawat isa. Muslim ang pulis mismo sa kanyang sarili. Binabantayan niya ang kanyang mga sariling pagnanasa na huwag mapadako sa mga gawaing kapuot-puot sa Panginoong Allah. Dito
naabot ng sangkatauhan ang totohanang pag-angat ng kaayusan sa lipunan. Sa mga moralidad nito, sa lahat ng antas ng buhay, hanggang sa tugatog ng halos perfection na kailanman ay hindi pa naabot noon, na gayon din namang hindi rin maaaring maabot sa hinaharap, maliban na lamang sa pagsasabuhay sa dalisay na sistema at kaparaanan ng Islam. Lahat po ng mga ito ay naging posible dahil ang mga yaong masigasig na nagtatag sa relihiyong ito sa anyo ng isang estado, isang sistema ng mga batas at mga regulasyon, ay una mo nang itinatag ito at pinaunlad sa kanilang mga puso at mga pamumuhay sa anyo ng iman o pananampalataya, sa praktikal na pagsasabuhay, sa mabubuting kaugalian, sa mapagkumbabang mga gawaing pagsamba, at sa tuloy-tuloy na makatarungang pakikipag-ugnayan sa kapwa. At iisa lamang ang kanilang dakilang lunggati sa pagtatatag sa relihiyong ito. Hindi ang pagwawagi sa mga digmaan ang kanilang pinakamithi, lalong hindi kapangyarihan ang kanilang ultimatong layunin, lalong hindi rin nila pinangarap na ang relihiyong ito ay maitatag mismo ng kanilang sariling mga kamay. Higit sa lahat, hindi ang anumang premyong makamundo ang tumulak sa kanila sa ganitong pambihirang adhikain sa buhay. Iisa lamang ang laman ng kanilang puso at diwa, ang pangakong paraiso. Ito lamang ang bokabularyo ng kanilang araw at gabing kalakaran. Ang paraisong ipinangako ng Allah sa mga al-muttaqun. Iyan lamang ang natatanging pangakong kaloob sa kanila, kapalit ng lahat-lahat ng kanilang mga pagdurusa at pagpupunyagi, ng lahat-lahat ng mga mahahapling pagsubok na kanilang buong pasakit na namagtagumpayan ng kanilang alabatong katatagan sa harap ng puwersang sumalungat sa kanilang misyon na walang iba kundi ang La ilaha illallah, na sadya nga namang itong tauhid o itong kaisahan ng Allah ang tahasang tinik sa lalamunan ng mga nasa mapangahas na kapangyarihan sa lahat ng panahon at sa lahat ng dako. Nang subukan sila ng mahabaging Allah at napatunayan nila ang katatagan, kasabay ang pagtalikod nila sa pang-aalipin ng mga sariling nasa, at nang malaman ng Allah na kataas-taasan na hindi nila hinihintay ang anumang gantimpala ng makamundo, na hindi nila pangarap ang makita man lamang sa kanilang panahon ang tagumpay ng misyon na ito at ang pagtatatag sa relihiyong ito sa pamamagitan ng kanilang mga kamay, nang ang kanilang mga puso ay naging malaya na mula sa pagmamalaking kaangkanan, pagmamataas na katribuhan, at pagmamayabang ng pamilya. Sa madaling sabi, nang makita ng Allah ang kadalisayan ng kanilang puso, ay ipinagkaloob niya sa kanila ang dakilang pagtitiwala, ang mapanghawakan ang pagiging guardian ng daigdig. Dito sila nagtagumpay sa sistemang ito. At dito rin sa ganitong paraan lamang tayo ay tiyak na magtatagumpay sa ating kasalukuyang panahon kung talagang hanap natin
ay tutuhanang tagumpay sa mundong ito at kaligtasan ng kaluluwa sa kabilang buhay. Kapag ang ating mga iman o pananampalataya ay naging dalisay na at ang kapangyarihan ng Allah ay naitagos na sa kaibuturan ng ating mga puso at konsensya, sa larangan ng pagkikipagkapwa-tao at sa moralidad, sa ating pamumuhay at sa ating mga ari-arian, sa ating mga kaugalian at pakikitungo sa iba, ay ipagkakaloob ng Allah sa ating panahon ang pagiging mga guardian sa larangan ng mga puwersang politika, puwersang militar, puwersang ekonomiya, hustisya at iba pa upang maitatag natin ang divine law at ganun din naman ang divine justice ng Panginoong Allah. Ito ay ligtas na mangyayari sapagkat sanhi ng mga reformang nabanggit sa itaas, hindi natin gagamitin ang kapangyarihang ito para sa kapakanan ng ating mga sarili at mga pamilya at mga katribo, kundi ay lubusang ihahandog natin ang kapangyarihang ito alang-alang lamang sa dalisay na serbisyo sa relihiyon at sa kalooban ng Panginoong Allah, sa kadahilanang alam natin na ang tunay na pundasyon ng kapangyarihan ay ang Allah lamang at tayo ay walang iba kundi Kanya lamang mga abang katiwala, tagasunod at tagapagpatupad ng Kanyang kalooban sa daigdig na ito. Ito po ang walang palyang susi sa ating minimithi na tagumpay at kalayaan. Ang formula na ito ang siyang tahasang ginamit ng Golden Age of Islam sa panahon ng 7th century. At ang metodolohiyang ito ay sadyang walang pagkupas maging sa ngayong panahon ng 21st century at sa lahat ng dako ng paparating pa na kasaysayan ng kamusliman. Subok na po ito noon. Bakit kaya hindi natin subukang muli ngayon? Mula po ito minsan pa sa mapagmalasakit na pananaliksik ng inyong kapatid sa iman, Salim Gemba.